Sangot-sari na ngayon ang problema ng mundo. Ang Israel, pinasok ng Palestinian. So, mahabang gera na naman yan. Sa Ukraine, ganun rin. So, talagang maaaring delikado ng kapanahonan natin ngayon. Ano? So, itong China, Philippines boundaries with US, nako, delikado. Delikado ang ating mundo, ang ating seguridad. Tingnan nyo mga high-tech na. Lipad ng lipad lang, bagsak sa mga building. Halimbawa, ibagsak yan sa Ayala, sa BGC. So, daming Pilipino. Anyway, marami rin foreigners doon. Ano? So, yan. Kaya yung mga nagbibigay opinion sa problemang karagatan, ay huwag tayong magbibigay lang basta-basta ng katapangan. Kasi isalang-alang natin ang ating kababayan. Ano? Pero wag naman tayo magpaapi. Ano? So, yun ang isa sa gusto kong iparating. Pero anyway, hindi naman yun yung aking topic. Kaya nga lang, pangkalata na sitwasyon. Magulo talaga. Magulo ng mundo ngayon. Okay? Ang tinitingnan ko dito, yung dalawang environmentalist na sumuko turn to abduction. Doon sa mga ating guest dito, yung mga magsasalita, yung member ng INTF-ELCAC, mayroong isang word o isang term na hindi niya nagagamit. Anong hindi niya nagagamit? Yung na-hostage, yung magulang. Yun yung pinupuntuhan ko dito. Kasi tandaan natin, ang hardcore ay hardcore. Mahirap mo nang baguhin yan, mamatay na yan sa kanyang paniniwala. Pero bago ko i-discuss nga pala yan, mga kababayan ko, ano kaya, pero ito ay gusto ko rin na separate punto por punto ko ito. Ano kaya lahat ng empleyado ng gobyerno manumpa sa watawat ng Pilipinas, hindi lang nung nasa serbisyo siya, hanggang mag-retired. Kasi retired siya, gobyerno rin o ang taong bayan rin ang nagsusweldo sa kanya, nagpipensyon. So dapat mayroon man lang patuloy na pagsiservisyo sa ibang bagay, hindi naman yung physical na yan. Mga maraming bagay na may tulong natin. Halimbawa, yung maging concern ka sa ating bayan, sa ating kapaligiran, isang mahalagang tulong na yan. Pero anyway, another topic ko yan. Balikan ko yung hardcore. Pag hardcore yan. Sabi nyo nga, nandiyan yung magulang. O, nandiyan nga yung magulang. Walang problema yon. Pero as your witness, na talagang malayang sumumpa at pumerma. Totoo yan. Naniniwala ako dyan. Pero hardcore nga, ang nasa isip yan, iba pa. Kasi hindi pa nga napapalitan yung utak niya, yung kanyang kaisipan. Kaya nga sabi ko, hanggang kamatayan, dadalhin niya yan eh. So, mahirap paniwalaan yan. Mahirap pagkatiwalaan. Pag alam nyo hardcore, mahirap pagkatiwalaan yan. Kahit manumpa, pasarapan nyo yan. So, doon tayo nagkamali. Na-present kagad ninyo sa media, ayun, na-discuss na tayo, amigo. Kung sana nag-present tayo sa media, ay nakabantay rin tayo sa mga magulang. Hindi naman actually bantayan eh. Bantayan mo kung sino yung pumapasok sa bahay nila. Bantayan mo kung saan pumupunta at sino ang kausap. Kasi ngayon, ang mga magulang nila ang hostage. Kaya sabi ng mga anak,
Nasa iyo na yan, ang decision mo na yan. Tapos kung sila naman ang kausap, sabi ng mga sinungaling, okay na, pumayag na yung ang mga magulang nyo. So, kasi walang contact silang mag-ina o mag-parents. So, ganun ang mga dating. Kaya nagbago ang kaisipan. Ano? So, ang pinupuntusan natin doon, bakit nagbago? Sabi nyo, sino nakakaya? Wala silang kahihiyan. Diyos ko, Apo, wala silang kahihiyan yan. Tingnan mo sila Manuel, tingnan mo si Castro, sino pa isa dyan, Rosas. May hiya ba sila? Walang hiya sila sa Congress. Alam nila, pinagtatapuan na sila ng kapwa nila na Congress, sa Congress. Pero walang hiya nga sila, hindi sila nahiya. Kaya do not use term nahiya, walang hiya sila. Kaya yun ang lagi natin isa-isip. Tingnan mo si Manuel, kinokontrobersya niya yung confidential fund hanggang sa ombudsman, dinadali niya. Ha? Paano? Yun kasi mag-monitor sa kanila. Pero mabuti sinagot ni Eric. Yung confidential fund yun, para hulihin kayo. Yun ang output. Okay. So, na-hostage. Katulad yung dalawang babae, yung dalawang UP history na hinakosa kay General Palparan. Hinanap sa akin yun. Simple lang sagot ko sa kanila. Nung hinanap nila sa amin, sa 24th IB, sa Bataan. Ang dami lang, 50 yata, 50 yata, more or less. May taga-human rights, mga UP student. Ang sagot ko lang sa kanila, ang unang entrada ko sa kanila ay, mga sir, ma'am, kung kayo ay representante ng Partido Komunista, kakausapin ko po kayo. Pero pag tinanggi nyo na kayo hindi representante ng Partido Komunista, hindi ko kayo kausapin. Silent. How many minutes yun? Silent. Ang biglang nagsalita yung magulang ni Cyril Cadapan at saka ni Impinyo. Kasama lang namin, sir, kasi for moral support. Mayroon ba nakapagtanong sa kanila? Wala. Nakapagdikdik sa akin? Wala. Alam ko mga magagaling, UP student, di ma-corner ako. Wala na ako isasagot. Pero, nasupalpal sila. At binigyan ko pa sila ng halimbawa. Nung ako'y magpulong-pulong sa Lubao, Pampanga, tinanong ko sino ba miyembro ng Partido Komunista, bigla may nagtaas at 3 tao. Saludo ako sa inyo. Yun ang may sariling panindigan. Hindi nila itinatanggi. Yang mga nasa Congress, hanggang ngayon tinatanggi nila. Ay, Diyos ko, Apo. So, mga magagaling dyan, paano nyo mapapaamin na sila'y Partido Komunista? Ha? Ay, hindi ko lang makapagsalita kung kaya ko silang salubungin. Pero kung sa on the ground, kaya ko silang balitaktakan sa mga kasi ang usapan dyan, pagsisinungaling lang. Tandaan nyo. Kung sinong magaling magsinungaling dyan sa usapan na yan, yun yung mananalo. Pero yung sinabi ko na nagsisinungaling, hindi ka sinungalingan yun. Inunahan ko sila ng puntos na katotohanan. Hindi sila makapagsinungaling ngayon kasi wala sila ipapasok. Nawala yung mga pagkatalino nila. Sa isang graduate lang nag-graduate sa likod ng Arroyo University. Ano? So, ganun lang. Kasi, ang labanan ng NPA, tandaan natin mga kaibigan, hindi labanan ng talino. Labanan ng abilidad and experience. Tandaan natin yan. Kasi wala sa libro yung ating gagawin. Kailangan out of the book tayo. One strategy. Use communists to destroy communists. Ganun rin. Sila, use democracy to destroy democracy. Tayo naman, use communist strategy to destroy the communists. Ganun lang kasimple. Salamat. Pakinggan nyo yung mga nangyayari na bakit bumaliktad. Pakinggan nyo. Salamat. Na naging parte ng semi-legal team ng New People's Army. Ito po, sariling confession ni Jonila Castro. Kanilang buong kusang inamin ito nang walang anumang banta ng pananakot. At ang kanilang sinumpang salaysay ang magpapatunay dito. Totoo po yan. Ayan. So, naalala ko kasi yan, no, mga kuyang, last September 19, ako yung nakamaskara doon na nagmo-moderate. Actually, kaboses. Sabi ko kaboses. Kaboses nga pala yun. Parang nasa rectum, parang nasa sumbong nyo. Ngayon, ang boses may mukha na. May mukha na.
Actually, I was on leave that time. So, kinausap po tayo ng ating mga boss dyan sa National Security Council at sa NTF-ELCAC na may gaganapin ng press con doon sa LGU ng Plaridel, Bulacan. No? Since walang makitang magmo-moderate, sabi niya, Yusek Joel, ikaw na mag-moderate doon. Sabi ko, sige, no problem, kabisado naman natin. At kung ano man maging aberya, mainam na rin yung nandun ka. No? So, tinuloy po yung press con niyan. Yung dalawang kabataan na yan, hindi na mga bata yan, 21 years old, magto-22 na ngayon yan. Kung ako nagkakamali today, mayroong isa dyan na may birthday. No? So, ayan yung magulang nila, oh. Yan si Mr. Enrique Manalastas at saka yung kanyang wife, ayan, anak nila si Jed. Jed Tamano. Ito si Jed. Si Jed yan, yung kahawak sa batok. At yung isa, hardcore ito. Itong hardcore. 4 na taon nang nasa kilusan itong si Jonila Castro. Ayan, yung nakikita po ninyo. Kadre talaga ito. CHR yan. No? Official lang CHR, yung naka-flash po. Kinakausap sila, tinatanong ng maayos. Itong nasa monitor natin, ito yung inyong ginawang, o before fight? Before yan. Nilabas natin ito nitong nakaraang linggo kasi nga nung nag-recant na. Alam niyo naman ang recantation, yun nga malalaking kaso, sangkaterba ang mga nagre-recant. Afterthought, pero hindi po natin dapat ipangamba yun sapagkat malinaw naman na nakikita sa ating mga video, andun yung magulang, kung yan ay tinakot, unang magwawala ay ang magulang. Siyempre, papayag ba yung magulang na tinakot yung anak ko para pirmahan ito? Tama. So, malinaw po dyan, mga kasangbahay at sa ating mga kasama sa pamahalan, na wag po tayo mabagabag dyan. Ayan magulang yan, tinatanong sila. Ang sabi ng tatay, 3 beses siya tinanong yung mga bata daw. Bata tawag niya, Siya mismo, ha? Siya mismo, may kailangan bang baguhin? Kailangan bang May pinilit? Wala, okay na po yan. Tama po yan. Yun ang sagot. According to Mr. Enrique Manalastas, yun ang sagot sa kanya ng dalawa na yan. Kaya po kami sa NTF-ELCAC ay we acted in good faith. Ako nga Sir Joel, may dalawa pang ahensya nandoon din nung sila po ay nagbigay ng kanilang... Pau lawyer, si Attorney Bagay ang kumuha ng kanilang sworn statement. At malinaw dun sa... Ayan, video na yan. Yan. Si Attorney Bagay, sinabihan pinanunumpan nila. Na ito ba, mayroon kayong babaguhin? Kasi pag kayo'y nagsinungaling dito, maaari kayong makasuhan. Sabi ng dalawa, wala po. Sumagot yan. 110 pa yun. May 110 at kasi ang policy pala sa PAO 110 muna. And then itatranslate sa typewritten computerized na. Ayan si HR yan, Ito yung mga 110 affidavits nila. At ito po ang isang parte na ito isang punto. Nung press ko na bumaligtad sila, nagulat man na ako nagulat nun. Dahil kausap yung dalawa niya. Wala kang hinagap na kung artista yung dalawa, best actress to. Kasi kausap ko Bago magsimula yung press con, ako kasi yung moderator, this is how we're tinanong mo pa? Nagkwentuhan pa kami, tatawanan pa kami. Ganon? This is how the press con is, the flow. Si ganito, si ganyan, sino sa inyong dalawa ang magsisimula? Si Jonila daw. Sige, Jonila, after you, bibigay ko kay Jed. So, nagtatawanan pa kami. Sabi ko, ako man ay galing dyan, bataan pa. Tapos, salamat ka ako at kayo nagbalik loob. Tuloy nyo ka ako aral nyo. Ako nga, huli na nakagraduate, 2012. College, tapos nag-masters ako sa kanila. Ngayon, nagdo-doctorate ako. Kita mo It's never too late. Tangu-tangu lang naman sila, nagbibiruan sila. So, we were shocked, We were surprised na biglang nag-recant. Pero ganun pa man, syempre, sabi nga nila, Grace, under pressure, ituloy lang natin yung press con, tinuloy natin. And then, 2 days later, nag-press conference po ang NTF-ELCAC at nilabas na nga natin yung mga videos kung saan umamin, Ayan, yung dalawa na yan. Ito na. Yan. Na umamin si Jonila na siya ay... Kusang loob yan, Wala nakita nyo bang may nananakot? At saka yung magulang. Tsaka sir, yung pag-recant nila, sir, yung pagbawi nila, pati dalawa ngayon siya, ilang pa, niloko nila. Ultimate magulang. Ano sabi? Magulang pati kami. Pag narinig ninyo yung statement ng tatay, parang pati kami niloko. Kasi tinanong namin siya ng mami niya, ano ba dito? May dapat bang baguhin? Wala naman po. Okay po yan. Yun ang sagot. Kahit nga magtitigan tayo sa itong dalawang to, pag nakita kami ulit, magtitigan sa matay. Walang kurapan. Diba? Na yun talaga ang sinabi nila. At wala silang claim na sila ay pinilit during the time na nagpirma sila. As far as I can recall, wala ko narinig na sinabi. Sabi lang nila, totoo po niyan, kami po ay inabda, kami po ay ganun. Hanggang doon lang. Pero yung
sign ng affidavit, yung execution, parang wala akong matanda na sinabi, pinilit po kami, may nakatutok na barel. Oo. No, so pinanindigan pa rin natin yung weight, yung bigat ng kanilang sinumpaang salaysay. So it's their word against their own sworn affidavits Naku, mabigat as yan. witnessed Oo. by so many people. Including me, na nakausap ko sila. Kung ito hardcore itong isang... Nasa kanan, yung nasa Oh, pwede yung kaya nasa kanan nung sila'y nasa kustodiya ng ating pong kasundaluhan, meron din kumukontak sa kanila sa labas at Yun, mamando. Kuya Marvin, ang isang hindi natin matiyak, pero tanong natin, baka, no? I'm not sure kasi alam nyo, matagal sila doon sa custody ng Army. Ang pinangangambahan ko sa mga kabataang ito, baka naman pagdating panahon, pagsuspechahan sila na espiya na ng gobyerno. Di ba? Malamang sa malamang. Di ba? Ang NPA, Traidor praning yan eh. Traidor yan. Pumapatay na kasama nila yan. No, ilang libo ang mga biktima ng kampanyang Ahos at Oplan Zombie. Nakatakot po yan. Ay, naku, wag Ang naman sa sana. atin ngayon ay Wag naman sana. nakita natin safe yung dalawa. No, safe naman silang dalawa. May sugat ba? Wala naman. Oo, yan. Diba? Tama, wala. Walang Walang bahid ng ano, no? Unang Professional nagalit ay yung magulang. Ngayon, balik nga natin yung video na kasama yung magulang. Diba? Pero si Joel, no, parang intentional na maapektuhan yung mga gusto pang sumuko Yes. sa pamahalaan nitong kanilang ginawang Ayan, no? sarsuela. Oo, eto, kung meron man may script dito, tingin ko itong Jonila Una ko palang nakita mukha nung batang ito, ng kabataan Doble ito, wala karo na akong ito. tiwala So, Karakas pa lang ibang tabas etong isa si Jed, bago lang yan. May lang yan nag-underground, pero hindi siya nag-NPA. According to them, hindi pa siya NPA. Dinidikitan lang siya nitong si Jonila. Yan, si Jonila, umamin yan, na-encounter na nga yan sa Bataan inamin niya. Siya ay NPA sa Armado ilalim talaga. ng Lino Blast Command. Ayan, siya mismo, wala pong splice dyan. Bulacan Command yun Inamin niya yan. Siya po ang umamin dyan. Tapos yung pagbaligtad niya, you think you're a hero? You're a liar. Iha. Naku. So, Kakasuhan ito. ano ba ang kasalanan nila dyan? Yung ginawa nila doon, iskandalo doon sa press con, pinahiyan ninyo kami. Hindi po. Pinahiyan ninyo ang sarili ninyo. Dahil pinakita ninyo kung gaano katotoo ang sinasabi namin na kayo ay mga duplicitous pretenders. Doble kara. Doble kara. Yun. Okay? Sana naman yung mga nagbabalak sumuko. Wala akong problema. Tuloy nyo lang. Tutulungan naman kayo ng gobyerno. Dito Siguro, si Yusek, Joel. narinig ko yung sabi nga na ganun pa man yung nangyari, is yung safety pa rin ng mga Ay, of course. mga Nila. kabataan na to. Sinasabi kabataan din mga bata. Bata. pa. Yes. So nakita po natin yung epekto na siguro maganda yung kinabukasan nila. Pero may mga nagpropaganda sa kanila yung at sila ay nalihis doon sa dapat na Okay. Yan. Yung FD natin, nangungulit ng FD Yan. natin. Kuya Marvin. So yun nga, lessons learned po, yung ating pong mga kabataan talagang napakadaling mapaniwala. Yun din nakita Malinlang. natin. Malinlang. So sana unahin natin yung pag-aaral at hindi masamang pumuna sa gobyerno natin, di ba? Pero hindi para yung katulad ng umanib ka sa NPA para Armadong pakikibaka. armadong pakikibaka. Talaga, Yo. hindi maganda.